is salvation from day to day. Let us bless the name of Jesus. Let us sing with all our heart and worship our God. Let's sing with this heart. With this heart open wide, from the depth, from the heights, I will bring a sacrifice. With his hands, With this hands lifted high, hear my song, hear my cry. I will bring a sacrifice. I will bring a sacrifice. I lay me down. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Oh, and on my heart this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Oh. Let it go. Letting go of my pride, giving up on my right. Take this light and let it shine, shine, shine. Take this light and let it shine. I lay me down. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Oh, and on my heart this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. I lay me down. I lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. Oh, and on my heart this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. Hallelujah, Lord. We lay it down, Panginoon, our lives to you, Jesus. We will follow you, Panginoon, no matter what happens. It will be our joy to follow you, Jesus. Hallelujah. Let's sing. It will be my joy to sing your will, your way. It will be my joy to sing your will, your way. It will be my joy to sing your will, your way, always. Sing it out loud and say it will be our joy. It will be my joy to say your will, your will, your way. It will be my joy to say, oh Jesus, your will, your way. It will be my joy to say your will, your way, always. Oh, we lay it down. I'll lay it
Savior. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Oh, I give all to be with you. Let's sing Savior. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God.
Jesus. We seek you, Father. Oh, Father, right now, Lord, we ask that you take our lives, Jesus, and let it shine, Panginoon. Use us, Father, for your glory, for your righteousness. Oh, Father, thank you, Father, for giving us your life for us, Lord. And we want to glorify you forever, God. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po, Solid Ground. Para po sa ating tithes and offering, hayaan niyo pong samahan ko kayo sa pagbabasa sa Kawikaan po. Kawikaan 15, 16, 17. Ang sabi po rito, mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang pero may pagmamahalan kaysa mag-ulam ng karne pero may alitan. Si King Solomon po, nagkumpara ng dalawang sitwasyon. Ang mamuhay daw po na hindi mayaman at salat sa material na bagay pero may paggalang at pagkilala sa Panginoon. At ang isa naman po ang mayaman na nagdurusa dahil hindi niya kinikilala ang Diyos. Gaya nga ng nabasa natin sa lumang tipan, ang takot daw po ay pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa Panginoon. At iba po daw yung panic or terror sa takot na paggalang sa Panginoon. Ang paggalang sa Diyos ay panimula daw po ng pagkilala natin na ang Panginoong Diyos ang may kontrol ng lahat sa mundo at sa atin. At ang pakikipagrelasyon sa Panginoon ang magbibigay daw po sa atin ng kakampantihan sa buhay at tunay na kaligayahan dahil meron tayong relasyon sa Panginoon. At hindi daw po garantiya na kung marami tayong pera at mayaman tayo, meron daw po tayong tunay na kaligayahan at kapayapaan sa buhay. Sa katotohanan, habang hinahabol daw po natin ang kayamanan, pero binabaliwala natin ang Panginoon, sa totoo lang po, mas lalong mapapahamak at magugulo ang ating buhay. At kahit anong dami daw po ng ating pera o kita, hindi daw po pa rin tayo sapat. At lagi tayo naghahanap dahil wala tayong kakontentuhan. At higit sa lahat, wala daw po itong kasiguruhan. Pero kapag tagumpay ay may kasamang pananampalataya at pagtatapat sa Panginoon, 100% daw po ito ay secure at pangmatagalan. Sabi po nga ni Paul sa Timothy 1 Timothy 6:6, sabi niya dito, godliness with contentment is great gain. Sanay naman po, habang ang mga taong nagmamadaling yumaman ay nahuhulog daw po sa tukso. Ito po may katotohanan at marami tayong nakitang ganito na yung mga naghahangad ng mga bilisang pagyaman. Alam naman po natin napapahamak. At madali daw pong matukso dahil ito po ay parang kapit sa patalim ang nangyayari. Sabi nga po, makontento, kilalanin at galangin ng Panginoon upang makamit ang tunay na kapayapaan. At kung ano man ang estado natin sa buhay ngayon, ito daw po yung magsisilbing pamantayan. Pamantayan kung paano tayo magtatapat sa Panginoon. Sa ganung pamumuhay daw po, pati ang magkaloob sa Diyos ay magaang daw po. At sabi ko nga, bukal lagi sa kalooban. Kapag tayo ay may takot, kapag tayo may paggalang at may pagsunod sa Panginoon. Dahil dito po makikita at ito ang magiging susi natin para magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan, tunay na kontentuhan, at tunay na kayamanan na hindi mawawala. Maliit man daw o malaki, tandaan po natin, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, nagkakaloob ng tama, ito po ay mapagpapala at makakatulong na malaki sa ating pamumuhay. Ito po ang susi sa tagumpay na pamumuhay at tunay na kaligayahan. Sa ating pong pagbibigay, meron po tayong designated envelope na kung saan nakasanayan na po ng ating church o naging custom na ng ating church. Ang red, ito po hindi makakaila. Binabalik lang po natin kung ano yung para sa Panginoon. Maliit man o malaki na tinangkilik natin sa ating buhay, marapat lang na ibalik natin kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Ito po yung 10%.
At ang ating blue envelope naman po, ito daw po yung ating special project kung saan dinidevelop natin ang ating church, kung saan ginagamit natin ito sa pagpapaganda. At ang white envelope naman daw po, ito po yung ating ginagamit natin sa mga mission. Ngayon, nagpasokan na nga po, nag-start na tayo na mag-reach out sa mga kabataan. So, yung funds po na to na binibigay natin sa white envelope, ito po yung ating benevolence fund, pantulong, pang-abot, panggastos para po sa ating ministry o mission na ginagawa natin. At kumakatok po ako sa inyong mga puso, ang brown envelope po. Halos isang buwan na po na nagko-construct tayo. Nakatayo na po tayo ng C1, ibig sabihin po nito column 1 o yung poste na 8 na magsisilbing halige ng ating church. Nakatayo na po lahat. Magpe-frame na lang po tayo. Lalagyan natin ito ng buhos, pouring cement para magsilbing halige. Tuloy-tuloy na po ito. Nagkakaroon na rin po tayo ng roof beam. Kumakatok po ako sa inyong mga puso ng ating brown envelope. Laman po natin ito maliit. Sabi nga kahit 20 pesos, meron na pong isang CHBO na number 5. Malaking bagay na po yun para maitayo natin ang ating church. Tulong-tulong po tayo, sama-sama tayo. Itaguhid po natin na maitayo natin ang ating church sa pamamagitan po ng bibigay sa brown envelope. Sige po, tayo po tumayo at ipanalangin natin. Para naman po sa mga hindi able na makarating dito, meron po tayong online kung saan may details po tayo na pwede natin itanong sa mga leaders natin. Abot kaya na, maaabot natin wire, kaya po yan. Wala na pong imposible ngayon, GCash, po pwede rin po yan. Lahat po may details tayo. Itanong nyo lamang po para makaabot ang tulong nyo sa ating pagtatayo ng church. Yun lang po at tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito, sa umagang ito, Panginoon, na kami nakahandang magbigay ng bukal sa aming kalooban. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy kami, Panginoon, na napagpapala dahil sa aming katapatan sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay namin. Lord, i-bless mo ang bawat isang pamilya na naririto na kung saan bukal sa kanilang kalooban at puso, Panginoon, na magkaloob ng tama na para sa iyo lamang, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Patuloy mo silang paunlarin, Panginoon, at bigyan ng tamang direksyon patungkol sa kanilang pinansyal, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Good morning, Solid Ground. I'm Brother Chris, and on behalf of Pastor Alma, I'll deliver the sermon for you this morning. Ang ganda po nung report ni Kuya Ras dahil nakikita na talaga natin yung development ng church building. And nakakatawa kapag columns na yung pinag-uusapan. Next, pag-uusapan na yung mga rooms na ginagawa. Tapos next, baka wala na isang taon. Nandun na po tayo. So let's really just pray for it and support our church building. The title of our sermon today is Qualifications for Deacons. Kung nandito po kayo last Sunday or nakapanood kayo ng online worship, if ever wala kayo on-site, alam po natin na ang diniscuss ko ay qualifications for pastors. And that was 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Ngayon, I'll discuss yung sumunod na passage, which is 1 Timothy 3, 8 to 13 naman. And this is all about deacons. Ano ba ang ibig sabihin ng deacon? Ano ang qualifications ng isang church deacon? Mas konti ba ang qualifications ng deacon compared sa isang pastor na diniscuss ko last week? Ano ba ang halaga nila sa ating church? Ano ba ang naitutulong nila? May reward ba ang pagiging deacon? May sahod ba ang deacon? Pag-usapan natin mga sahod nila. De, joke lang. Yan ang ating i-discuss this morning, and let's begin by reading our passage for today. That's in 1 Timothy chapter 3, verse 8 to 13. Ganon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia. Kailangang kagalang-galang sila, tapat sa kanilang salita, hindi lasenggo at hindi sakim.
Kailangang iniingatan nila ng may malinis na konsensya ang ipinahayag na katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Kailangan ding masubok muna sila at kung mapatunayang karapat-dapat, hayaan silang makapaglingkod. Kailangang kagalang-galang din ang mga asawa nila. Hindi mapanira sa kapwa, marunong magpigil sa sarili at maaasahan sa lahat ng bagay. Dapat iisa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod at mahusay mamahala ng kanilang pamilya. Ang mga naglilingkod ng mabuti ay iginagalang ng mga tao at hindi na natatakot magsalita tungkol sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus. Yan po ang verse 8 to 13. Let's pray. Dear God, we thank you, Father, because ang salita niyo po ay maririnig na naman namin ngayong umaga. Father, we pray, Lord, na lahat ng matutunan namin today, Lord, may ma-apply, Lord God, kami sa aming buhay. Hindi lang ito marinig namin, kundi, Lord, may sa buhay namin, Panginoon. Nasa gayon, Lord, ang aming Christian life, ang aming spiritual life, Father, lalong lumakas, Panginoon. Lalong mapagtibay kami ng Panginoon, Lord. At kung ano man po, Lord, ang mga qualifications ng deacons sa pag-uusapan namin today, Lord, hayaan yung itong mga qualifications maging applicable din sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, sa pagintindi ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ay lahat kami mabless this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's talk about deacons. Ano po ba ang deacon? Ang deacons po, they assist in pastors, or they assist in the pastor in their pastoral and administrative duties. They report directly to the pastor. Together with the pastor, they strive to organize the church effectively and foster its growth. Not all churches po are the same pag sinabing deacons. Iba't iba po ang setup ng churches. Kung kayo ay nakasama sa level 1, napag-usapan po natin doon ang topos or ang assignment ng isang church. Kada church may kanya-kanyang assignment. At tayo sa Solid Ground, may sarili tayong assignment. Hindi tayo basta-basta gagaya sa church dun sa kabila o dun sa malaking church dito o dito sa kung sinong church na may kaibigan tayong pastor or kaibigan tayong worker doon. May sarili tayong assignment, so may sarili tayong setup. At ang setup po natin dito sa church, ang deacons po natin ay ang ating ministry heads. Sa Ushers po at Marshals Department, yan po ay si Kuya Rusty. Ayan, parang graduation. Rusty Karanglan. Sa Kids Ministry, andyan po si Zai. Ano si Zai? Somewhere. Sa Youth and Young Adults, sa Youth si Luigi at sa Young Adults ay si Ate Apple. Sound Tech, ayan, si Luigi din yan. Sa Worship Team, ang inyo pong lingkod. At sa Creative Arts Department po natin ang inyo pong lingkod. Sa Broadcast Team, ayan, si Aldrin. Sa Treasury po natin, si Nainena. And of course, sa ang ating building manager, si Kuya Ras po yan. Yan po ang ilan, or actually, yan na po ang ating deacons ng church natin. Hindi po natin sila tinatawag na deacons, ang tawag po natin sa kanila ay ministry heads. Amen? Ang isang deacon ay nagmomodelo ng pag-serve kay God sa lahat ng church servants. Madali lang sabihin na, ay si pastora, masipag yan kasi pastora yan eh. Pero ang deacons po, or ang ating ministry heads, iba din po ang sipag niyan. Actually, pinapantayan yan si pastora. Dahil kung hindi po kaya mag-survive ng church. At lalo po natin pag-uusapan mamaya. Simulan po natin ang qualifications sa pagbasa ng verse 8. Ganon din naman sa mga tagapaglingkod sa iglesia, kailangan kagalang-galang sila, tapat sa kanilang salita, hindi lasenggo at hindi sakim. Sabi doon, ganoon din naman. So may katulad ang deacon sa church. Kasi pinag-uusapan nito sa passage, yung qualification sa pastor, tas right after, pinag-usapan yung qualification sa deacon. So number 1, anong qualification yon? Respectable. Katulad po, no? Last week, ganun din po yung isang number, respectable. Kagalang-galang.
Ang isang deacon po ay matapat. Hindi po naiimpluwensyahan ng pera, kaibigan, kamag-anak, or ng emotions. Imaginein po natin kung yung treasurer natin sumisingit ng 100 sa kaban ng ating church kada linggo. Sa isang taon, nakaka 5,200 siya. Ang dami pera, libre. Hindi po. Kailangan matapat po. Imagine po natin ang isang usher ng church. Hindi pa nagsisimula ang kainan, may Sharon na. Di ba? Si Sharon, kawawa. Imagine natin yung worship team director. Ang pinipili niya lang ng mga kanta, yung gusto niya. Pero ang hihirap ng mga kanta, minsan na gusto niya, hindi abot ng congregation, ang bilis-bilis ng words, tapos hindi maintindihan. Imagine natin ang isang teacher na walang pasensya sa bata. Di ba, Jamie, marami kang pasensya sa... Sila Zay, ang daming pasensya niyan sa bata. Pero imagine natin kung yung teacher, walang pasensya, naninigaw bigla, namamalo, nang wala sa lugar. Alam mo, kawawa naman yung bata na dapat safe place ang church para sa kanya. Pero ang teacher, nang-abuse ng kanyang power. Kawawa po yung ganun. Kaya kakaiba po ang patience dapat ng isang kids teacher. Amen ba rin, mga kids teachers? Ang lakas ng amen na yun. Sabi ko. Harang ano yun. Ang hirap din po para sa magulang, iiwanan nila ang kanilang bata, ang kanilang anak. Tapos may nangyayaring ganun. Kawawa po. Kaya kakaiba po dapat talaga ang patience at love ng isang teacher. Ano pa po ang under dito sa kagalang-galang, maaasahan po sila. Reliable. Ang isang deacon or ang isang ministry head ng Solid Ground, dapat reliable. Ngayon, pag pinag-uusapan po natin to, I also, if worker ka ng church, this is also applicable to us. Amen? And yung iba, lalo yung ibang characteristics ng pagiging Kristiyano, nandito rin po. So this will be also relatable to us as a Christian. So here we go. Dapat naaasahan po ang isang ministry head. Hindi laging absent. Amen? Nagsasabi siya ng maayos kung hindi siya darating. Nagchat-chat agad, nagte-text. Wag na nila sabihin or wag na natin sabihin na, ay, wala ako last week. I swear. Pupunta na ako. Mamatay man. Di ba may ganun no? Mamatay man ako. Cross your heart, hope you die. Mga ganun. Hindi na natin kailangan sabihin yun. Let your yes be and no be. Matthew 5:36-37. At huwag din ninyong sasabihin, kahit mamatay pa ako, ang drama kasi. Hindi na kailangan ng ganyan, amen? Dahil ni isang buhok mo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa diablo. Hindi na kailangan manumpa. Kung ikaw ay isang taong tapat sa iyong salita, tapat sa iyong pangako, ang sinabi mo, gagawin mo. Amen? Hindi mo kailangan mag-swear. Mangako. Kasi yung bawat sinasabi mo ay ginagawa mo. Ganon din naman kung hindi ka pwede. Kung hindi ka pwede, kung hindi ka available, just say, hindi ako pwede. Dahil ganito. And maiintindihan ka ng leader. Alam niyo po, walang sweldo ang pagiging ministry head. Ang sweldo po kasi, bakit ba may sweldo? Ang sweldo kasi, yun yung motivation mo para pumasok ng Monday ng umaga. Di ba? Ako kung wala akong sweldo ngayong Monday, bukas, wala naman sweldo. Di ba? Kaya nga pag pinapapasok ka ng Sabado, overtime, walang sahod yun. Parang, wala akong sahod dyan, di ba? Kaya nga may overtime pay. Pero, ang motivation ng isang ministry head ay si Lord. Amen?
hindi kailangan ng kahit anong monetary reward dahil ang Panginoon lang ang motivation nila. Ang deacon na wala ng heart sa kanyang trabaho, ang nangyayari, humihina ang kanyang relationship kay Lord. Nawawalan na siya ng excitement, ng passion sa paggawa ng kanyang trabaho para kay Lord. Minsan hindi na siya nagpapakita, hindi na siya uma-attend. Ganon din kapag worker, hindi po ba? Minsan laging umiiwas sa mga gawain. Laging may excuse, hindi po ba? Minsan laging late. Buti nga umattend ako eh. Dapat nga di ako pupunta eh. Okay na yung late, no? Di ba may ganun ng ugali ang isang taong wala ng passion sa pagsunod? Laging may reklamo, laging may critic, laging may masasabi. Bakit ganyan ang desisyon? Bakit ganito? Hindi dapat ganyan. Laging may opinion. Yan ang nangyayari kapag nawala na ang kanyang passion. Nawawalan na rin ng effort sa ministry. Nawawalan ng creativity, ng ideas, ng mga sinasuggest, mga innovation para mapaganda ang isang ministry. Nawawalan na sila ng creativity kung paano maayos ang ministry nila kapag nawawalan. Ang message, sin. Buti nga kung sin. Paano kung hindi sinisin man lang? Huwag tignan ng katabi. Ang tagal bago mag-reply. 3 weeks. Di ba? Huwag natin tagalan ng reply. Minsan hindi tayo nagre-reply agad kasi ayaw natin harapin. Di ba? Hindi tayo confrontational minsan eh. And this goes sa kahit anong trabaho or kahit anong ginagawa natin sa buhay. Alam mo na importante yung reply mo pero hindi mo rin i-reply kasi ayaw mo harapin. Yaan mo na, let it just pass. After 3 days, ay sorry. Ngayon ko lang nakita. Di ba? Tapos yun na, ayaw na sumunod. Pero alam nyo, praise God, walang ganyang ministry head dito sa Solid Ground. Palakpakan natin si Lord. Ito yung mga bad examples ng isang ministry head na hindi na nagkaroon ng passion sa kanyang paggawa. Ano pa, kagalang-galang, mabuting asal. May mabuting asal po ang isang ministry head. Alam niyo po yung sinasabing, ay pinalaki yan ng maayos. Nasabihan na kayong ganun? Ako lang? Joke lang. Pinalaki. ng maayos. Ibang laki. Ibig sabihin nun, may good manners tayo. Good manners. Alam niyo po, hindi lahat napapalaki ng maayos. Yan po yung totoo. Hindi po lahat nagkakaroon ng magulang na nandyan para ituro ang good manners. Pero hindi po ibig sabihin na hindi kayang lumaki ng maayos. Amen? Kaya pa rin. Here's a church, you can see the real life examples ng mga Christians na pwede natin gawing impluensya. Kaya pwede pa rin tayong lumaki ng maayos. Nasa sa atin na yon kung ano yung gagawin natin. Amen? Nagpapakita ng respeto sa lahat ng nakakasalamuha. Bago magsalita, pinag-iisipan ang sasabihin. Sino dito, salita na lang, hindi na iniisip kung ano sasabihin. Ay, may maingay dun ah. Control your tongue. Alam nyo po, minsan yung dati nating buhay, ano? Yung dati nating buhay, ang bilis, ang dami-daming lumalabas sa isip natin, gusto natin sabihin. Kasi ganun tayo ng dating buhay. Na-train tayo ng dati nating buhay na, ito yung sasabihin ko, opinion ko, kritiko ko, yan. Pero dahil binago tayo ni Lord, naglagay yan ng barrier para sa self-control sa buhay natin. Kaya hindi tayo basta-basta. Amen? Meron tayong control ng ating tongue. Green jokes. Hindi po yan naririnig kahit kailan dito sa Solid Ground. That is taboo. Hindi po talaga yan. Kahit close na close ang friends dito sa Solid Ground, hindi yan nabibitawan dito. You see, there is control. Pero maaring noon, puro tayo green jokes.
Sino may alam ng isang, hindi, joke wala. Di ba? Kaya ngayon, kahit na nasa labas tayo ng church, nasa trabaho man tayo, nasa eskwelahan man tayo, nasa kapitbahay, dapat wala po tayong green jokes na nabibitawan. Amen? Magiging karespe-respeto tayo kung ganun tayong klaseng tao. Marunong magsabi ng please, ng thank you. 'Di ba? Napakahalaga po nun. Alam niyo po, kung ang family natin hindi naturuan magsabi ng please, thank you, I'm sorry, hindi ibig sabihin na yun na ang dapat nating sundin. The world needs more please, more thank you, and more I'm sorry. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi man tayo pinalaki na may ganon. I don't know kung ano ang situation sa family. Pero, tinuruan tayo ng Biblia na gumamit ng please, ng sorry, at ng thank you. Amen? Kahit yung simpleng goodbye. Good morning, brother. Good morning, sister. Good afternoon sa'yo. Yung kapag kinakausap mo, wag agad utos. Oh, nagawa mo na ba yan? Hindi. Good morning. Nagawa mo na ba yan? Di ba? Magsabi tayo ng God bless you, brother. God bless you. Ingat ka sa biyahe mo. Di ba? Hindi tayo dapat ma-pride. Hindi tayo nagtatanim ng kung anong galit or minsan lagi tayong may excuse, di ba? Kapag merong sinasabing, oh, bakit mo ginawa to, ganyan. Minsan lagi tayong may excuse. Dapat kaya nating magsabi ng sorry. Kaya natin umamin na kasalanan natin. Amen? Kapag may kausap tayo, hindi lagi nakatingin sa phone. Alam niyo yung after po ng service, wag po tayong maglabas ng phone para mag-check at maging isolated na. This is like 1 hour lang or 30 minutes lang ng time sa buong linggo natin na we can talk to each other. You know, every person in this room is a book for us to read. And if you can get just 1 chapter dun sa 5 minutes na interaction natin, you will learn something from that person. Amen? You will learn something na pwedeng i-develop mo sa sarili mo, something that can help you in your future, or something na pwede mong itulong sa brother or sister. The phone, it destroys social connections. Kaya kung maaari, kung hindi naman importante, okay lang, hindi ka reachable pag nasa church ka. Okay lang na hindi mo ma-replyan yan o ma-check yung message mo pag nasa church ka. Dahil nandito ka so that you can fellowship with your brother and sister. Amen? Tsaka nag-aalaga tayo ng physical self natin, ng physical being. Alam nyo ba? Mahalaga na maligo, mag-toothbrush, magdamit ng maayos. If you want to be worthy of respect, kailangan napapakita yan sa kung paano tayo magdadamit. Amen? Let's dress up for others. Number 2, honest. Tapat sa kanilang salita. Let me talk to you about proactive honesty and reactive honesty. What is proactive honesty? Umaamin ka sa kasalanan mo kahit walang nagtatanong. Yan ang proactive honesty. Ano naman yung reactive honesty? Kailangan magtanong muna sila bago ka umamin. Nagigets yung difference? Okay, example. Ito ang example ng proactive honesty. Ma, kumuha ako ng 100 sa bag mo. Bumili akong milk tea. Sorry, babayaran kita. Ito ang reactive honesty. Walang sinasabi, hihintayin kung may tatanong. Kumuha ka bang 100? Ay, oo, bumili kasi ako milk tea. Ba't di mo sinabi? Ay, nakalimutan ko. Ayan na, may line ng isa pa. Oh. Honesty, na nagbunga pa ng dishonesty,
Wala, na-cancel out lahat ng mga gusto mong honesty. Question, alin sa dalawa ang mas nagpapakita ng honesty? Proactive, hindi ba? Alam niyo, ang proactive honesty, it builds trust. May kusa ka kasi kahit hindi ka tanungin. Ang reactive reactive honesty, nakakasira yan eh. Sa proactive honesty, kapag ganyan ka, na kaya mong umamin kahit di ka tinatanong, ikaw nagiging favorite na anak. Tama, mga favorite? Ako lang ba? Hindi. Mga favorite na apo? Hindi kayo favorite? Joke lang. Gusto maging favorite? Umamin. Agad. Kahit hindi tinanong. Ikaw ang magiging favorite student ng teacher. Ikaw ang magiging favorite employee. Kasi iba eh. It builds trust. Makikita nung leader o ng nanay mo na, wow, ang honest naman ng anak ko, hindi ko tinanong pero inamin niya. Hindi ba? Ikaw yung napopromote sa trabaho. Di ba? Amen? Alam niyo, ang mahirap dyan, kapag nasa reactive honesty ka, parang, alam mong kinuha mo yung 100 sa bag ng nanay mo, so hindi ka nagsalita. Yung mama mo, biglang sasabihin, anak, nabigyan ba kitang baon? Hindi pa nga eh. Nawawala yung 100 anak, may gumalaw ba ng bag ko? Technically, hindi mo ginalaw yung bag. Binuksan mo yung zipper, hindi naman gumalaw talaga na displace yung bag. Binuksan mo yung zipper, unti-unti mong kinuha yung wallet, so technically yung bag andyan lang. Hindi po. Ang talino. Hindi ba? So ngayon, sa reactive honesty, kailangan tama yung tanong ng mama mo. Kung hindi tama yung tanong ng mama mo, ay wala akong kailangan aminin. So kasalanan pa ng mama mo kasi hindi niya tinanong yung tamang... Hindi ba? Sa job interview, magaling ka ba mag-computer? Oh, yes, sir. Pero nag-Dota ka lang naman doon. Tsaka, alam mo yung, may certain keys lang na pang Valorant. Yung mga laro lang, ang alam mo, di ba? Alam mo lang mag-type, tas yun na yun. So, ang hirap. Dapat honest tayo. Number 3, not given too much wine. Hindi na dapat tayo sumasama sa inuman. Period. Amen? Sinong sumama this day? Joke ka. Wala ang tatanong. Alam nyo, dati, siguro sa mga first work ko, ganyan. Kasi it's my first work, gusto ko maging close yung mga katrabaho ko. Sige, sasama ako, pero Christian ako. Hindi ako iinom. So sumama man ako, pinipilit na, sige na, nakabuhos na nakalagay na oh. Sasayangin mo ba? Inumin mo lang, isa lang, masaya na kami. Grabe yung pressure. So, hindi ako sumama sa kanila, I look bad. Sumama ako, hindi ako uminom, I still look bad. Huwag na lang tayo sumama. Lagi naman ako look bad. Keso kinakain ko lang daw yung pulutan, naubusan sila. Anong gagawin ko? Ang konti ng pulutan nyo. Kung may rice sana, walang rice. Yun na, I look more bad. Kasi inubusan ko pa sila ng sisig. Wala namang sisig. So alam mo yun, parang wala tayong lulugaran as Christian sa isang inuman session. So just rather not go. Amen? Huwag mo na testingin ang sarili mo. Kasi you don't know the temptation. Kapag naglagay ka na ng isang paa mo dun sa inuman, kukunin ni Satan yung buong katawan mo. Itetempt ka niya. Pwede mag-enjoy sa banding na hindi inuman. Kapihan. Nasi-stimulate sa inuman, nadidepress. Pare, problema ko. Ako din may problema. Paano yan? Wala na. Ang daming problemang naungkat, walang nag-solve kasi lahat lasing. Pero sa coffee, stimulant. Ito mga solusyon sa problema mo. Ratatatatatatatata. Kasi stimulant.
So mas maganda magkape, di ba? Kapag lagi kayo inaaya sa inuman, those are not the right friends. Pag inaya mo sa kapihan, those are the right friends. Amen? Number 4, not greedy, hindi sakim. Hindi nagpa-pursue ng dishonest gain. Hindi nangungupit sa simbahan kahit sa bag ni mama. Okay? Hindi nagmi-misuse ng pagkain sa church. Nakita mong may rebisco doon sa likod? Parang lonely to Wag naman. Hindi ka nga nagnanakaw ng pera. Yung mga pagkain naman, dedicated ka sa pagkuha ng mga nakakalat na pagkain. Church equipment. Wag mong kunin yung gitara, pumunta sa MRT Ayala at mag-set up doon. Alam mo yun, Ayala kasi Makati, maraming pera tao. Hindi. Okay, wag natin i-misuse. Wag natin ipang-gig itong mga gamit sa church or anuman. Di ba? Verse 9 tayo. Kailangan iniingatan nila nang may malinis na konsensya ang ipinahayag na katotohanan tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Number 5, secure in their salvation. Hindi nagda-doubt sa salvation niya. Hindi siya nagda-doubt kung may eternal life ba o hindi. This is talking about still deacons or ministry heads. Hindi nagda-doubt sa Bible. May deep understanding patungkol sa Bible and theology. Amen? Amen, ministry heads? Yeah! Kailangan nagde-devotion. Okay? Nagle-level 1 to 3 class, nagte-training. Kapag sinabi ni Pastora, tara sa Ortigas, meron tayong training. Go, let's go! Di ba? Hindi moody. Okay, sabihin nyo nga sa ministry. Joke lang. Hindi moody. Napansin nyo ba kung may ministry head tayong moody? Wala. Very patient sila. Hindi sila basta-basta nadi-discourage. Alam nyo po, minsan nag-usap kami ni Apple. Dito yon, di ba, Paul? Sabi natin, Paul, ang tagal na natin na sa ministry, no? Ilang araw na ba na feeling natin ayaw natin pumunta sa Sunday or Saturday dahil may mabigat tayong nararamdaman, pero sinundalo natin yun. Kasi it's not about us. It's about the Lord and the work for the Lord. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti po niya. Hindi nagpapatalo ng basta-basta sa kaaway ang isang ministry head. Alam niyo, ang kaaway, gustong-gusto niya numatak. Pero wala na, malayo na ang ministry head from the enemy. But here's the thing. Even generals fall. Even generals fall. Lalong-lalo na ang isang tao na nawawala sa relationship niya kay Christ. And we don't know kung anong situation ang darating para ang isang ministry head ay ma-discourage at mawala yung fire at kung ano na ang mangyari sa kanya. And that's the reason why we must pray for our ministry heads. Amen? Let's not forget to pray for them. They are doing their best. Verse 10, kailangan ding masubok muna sila at kung mapatunayang karapat-dapat, hayaan silang makapaglingkod. Number 6, tried and tested. Ang isang ministry head ay tried and tested. Kung mapapansin nyo, yung mga ministry head natin, they have served the Lord for years. Yung iba, decades. They have faced so many challenges, so many battles. Even sa personal life nila, they have gone through so much. And yet, they still stand. It's the grace of God. Amen? These are battle-ready men and women na hindi basta-basta papatalo. Alam nyo, minsan ang isang ministry head, pangiti-ngiti lang yan. Hi, good morning, sister. Hindi nyo alam, may mabigat yung pinagdadaanan. Pero kinakaya. Amen? Kinakaya nila. Dahil subok sila ng panahon. Alam nila na kapag merong sitwasyon na mahirap, lilipas din yan dahil ang Diyos niya ay tapat. Amen?
Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Yun ang pinaka-importante kailangan natin maintindihan. Ang Diyos ay tapat. Huwag natin kalilimutan yan, anuman ang sitwasyon na dumaloy sa atin. Nananatili sila kay Kristo. Kaya naman sila yung nasa posisyon. Imagine natin ang isang ministry head na madaling mag-give up. Kailangan natin ng ministry heads na talagang matatag, na kahit anong mangyari, hindi basta-basta susuko. Kaya, sa atin din sa solid ground, pagdating sa workers, we test them with time. We have something called probationary period. It's 3 months. Halimbawa, may nag-join, bago lang, gusto niya mag-join, halimbawa sa worship team, we give them 3 months. We have to test them with time. Because time, alam niyo kapag excited ang isang tao, I'm gonna serve the Lord, ibibigay ko lahat, magre-resign na ako, mga ganyan. Sobrang excited minsan sa una. Pero alam niyo, over time, magkakaroon sila ng challenges, situations, magkakaroon ng pagsubok ng kaaway, dito natin makikita kung kamusta ang tibay. Bakit kailangan makita yung tibay? Kasi malayo pa ang lalakbayin natin. Marami pa tayong taon together. Napakahaba pa ng buhay natin. At kailangan hanggang sa huling hininga, Diyos ang linalabas ng bibig natin. Amen? Ang hirap maglagay ng isang taong sobrang bago, tas alanganin pala ang kanyang mga paniniwala or actions. Alam niyo, mahirap din kapag mabilis nilalagay sa position without testing. Pwedeng nagpapakitang tao. Hindi ba? Verse 11, kailangan kagalang-galang din ang mga asawa nila, hindi mapanira sa kapwa, marunong magpigil sa sarili, at maaasahan sa lahat ng bagay. Number 7, spouse is respectable. Ang asawa ay pareho halos nung deacon. Yung deacon niyang asawa. Halimbawa, si Kuya Luigi. Siya ang ating ministry head sa youth. Ganon din yung asawa. Diba? Yun yung sinasabi dito. Hindi pwedeng yung ministry head, grabe sa work ng Panginoon, yung asawa nasa KTV bar. Diba? Yung asawa nasa magdamag, nasa casino. Hindi pwedeng ganon. Tapos sasabihin, ay, hindi naman ako deacon eh. Pwede ako dyan. Siya naman yun eh. Okay lang sa akin na ako yung machismis kasi hindi naman ako yung deacon. Hindi. Iisa po sila. Bilang asawa, kailangan makita na ang pamilya ay maayos na ma-manage. Amen? Hindi mapaghihiwalay yun. Sabi din dun sa verse, maaasahan sa lahat ng bagay. Maaasahan siya ng asawa, pamilya, church, ministry, at faith niya. Kaya hindi rin pwede na bilang isang ministry head, pipili siya ng mapapangasawa na hindi Christian. Did you hear me? Hindi pwede na ang isang deacon pipili ng mapapangasawa na hindi Christian. Kasi pwedeng, kahit yung Christian-Christiana na. Kaya nga sabi nila, kapag daw may nakilala ka, o ito mga single, tip, mga single na pwede Ito, mga single. Kapag daw, meron ka nakilala, tapos nag-coffee kayo, tapos wow, gwapo niya. Wow, ganda niya. Huwag mo kagad i-reveal na Christian ka. Ay, ako din. Alam mo ba, nag-church ako ng ganyan-ganyan. Hindi, ipapamigay niya kagad yan. Sasabihin niya kagad na ako din, Christian. Itago mo daw muna yun. Tapos tignan mo kung may lalabas na, Lord. Thank you, God. Salamat sa Diyos. O kaya baka mamaya magmura bigla. Ay, okay. Umalis ka na sa harap ko. Di ba? So, kailangan, autopass kapag ganun. So, kailangan wag daw muna. Okay, verse 12. Dapat, iisa lang ang asawa ng mga tagapaglingkod at mahusay mamahala ng kanyang pamilya. Number 8, faithful to their spouse and family. Walang ka-flirt. Focus lang sa pamilya. 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Ang ganda ng verse. Godliness
and contentment, yan ang gain mo sa buhay. There is great gain. Let me explain. Taas kamay, sinong happily married? O sige, married na lang. De joke. Umayos ka. Married lang, sorry. De joke. Dapat happily married. Diba? Okay, ito ang sasabihin ko sa inyo. Huwag niyo ako masamain, ha? Pero ang married life, minsan routine. No? I have a point, don't worry. Minsan masyado mo nang kabisado yung mangyayari bukas, next week, next month, next year. Di ba? Nung una excited bagong kasal, dami tayong gagawin. Nagawa na. Parang routine na lang. And ito, wag niyong isipan ako ng negative dito sa sasabihin ko. I will explain this, but sometimes it may feel boring. Let me explain. There's nothing negative in what I said. It's called contentment. You see, there's a problem kapag easily bored tayo compared sa you are just content with how God has blessed you. Naalala nyo ba? Nung kayo yung mga nasa 20s at nangangarap kayo ng isang buhay na may trabaho, may maayos na pamilya, naalala nyo ba yun? Can you look at your life right now and tell me if this is what God has given you? Godliness with contentment is the best gain. Amen? Hindi mo kailangan maghangad ng napakarami. Alam nyo ba, maraming tao na nakatingin sa'yo, ang nakikita na grabe ang blessing sa buhay mo. And I will even go as far to say na they also want the life that you have. I'm not just talking about married people. Talking about people, anyone, kahit single, na established na sa buhay. Amen? Nakikita nila na komportable ang buhay mo, fulfilled ang buhay mo, blessed ni Lord ang buhay mo. Minsan, hindi ka kontento. Minsan, ganun ang tao. May mga tao na married na nga, sa kanila na ang buhay na ginusto nila, pero hindi pa sila kontento, lumalabas pa sila sa pamilya nila at naghahanap ng iba. Nakakalungkot. Kasi yun ang ginagawa ng kaaway. Nagfo-focus sa ibang babae, nagfo-focus sa ibang lalaki. Na-excite sila, bumabalik ang kilig. Minsan tayo din mismo sumisira sa mga sarili nating pangarap. Ang ganda-ganda ng bigay ni Lord. Yes, it's routine, pero tandaan nyo, ang hirap ng hindi mo alam ang bukas mo. Ang hirap ng hindi mo alam ang next month mangyayari. Ang hirap na puro ka risk ng risk. Paano kung may mangyari? Ang ganda ng meron kang routine na in-establish ni Lord ang future mo. Na alam mo na ang gagawin, na pe-predict mo ang gagawin, na bibigyan mo ng financial ang future mo. Di ba? If you have this already, please, wag na tayo lumabas sa pamilya natin. Amen? Lumagay tayo sa tahimik. Amen? Verse 13, ang mga naglilingkod ng mabuti ay ginagalang ng mga tao at hindi na natatakot magsalita tungkol sa pananampalataya nila kay Kristo Jesus. May reward ang isang faithful deacon. Number 1, respect from others. And number 2, confidence in their faith. So number 1, respect from others. Pinagkakatiwalaan tayo ng tao. Rinirespeto tayo. Credible tayo sa harap nila. May influence tayo sa kanila. May leadership tayo. Positive ang environment pagkausap tayo. Number 2, confidence. Confident tayo sa faith natin. Kapag yun ang reward ng isang deacon. Alam nyo, hindi natin kailangan, ito, applicable din to sa workers. May isang kwento ng isang church sa US. May pumasok na isang worker dito sa church na to. At ang sabi niya, after 6 months ng pagsaserve niya, ang sabi niya, ayoko na maging worker. O bakit ayaw mo na maging worker? Tuwing papasok na lang ako dito, sisimulan ko yung ministry ko, wala man lang bumabati sa akin, wala man lang nagsasabi sa akin, good job. Ayan, biglang nagsasabi ng good job.
Wala man lang nagsasabi na, oh, ang ganda-ganda ng ginagawa mo. Alam nyo, kung ang hanap natin ay validation from people at hindi galing sa tao, talagang madi-discourage tayo. But as a worker, and especially as a ministry head, if you do the work, kahit walang pumapansin sa'yo, knowing ang validation mo galing kay Lord, it doesn't matter. Kahit na hindi ka batiin, kahit na hindi ka kausapin, it's okay. I don't need validation from men anyway. Pag binati ako, then that's good. Bakit hindi ikaw yung bumati? Hi! Okay ba gawa ko? Hindi. Kasi wala ka man lang sinasabi. Joke lang. Di ba? Hindi dapat tayo nagkakamaling isipin na sa tao nang gagaling ang validation natin. As a worker, you're doing it for the Lord. Amen? The Lord is enough. Alam nyo, this is something dear to my heart. And ang Panginoon, bilang niya lahat ng araw, na gumising ka ng maaga. Nagpunta ka ng church, nag-set up ka, tumulong ka at nag-effort ka. Panginoon lang nakakaalam kung puyat ka nung Sunday na yun. Hindi mo na maring ma-share yun. Panginoon lang nakakaalam kung ginapang mo pa yung pamasahe mo makapunta lang sa church. Kung ang Panginoon talaga ang dahilan ng pagsuserve, enough na sa'yo yun. Let our service not be for men but for God. And may it never diminish over time. May we continue to serve till our last breath. Amen? Can I just show you some pictures? And Aldrin, siguro kailangan sundan mo na lang ako dito. I want to show you a big picture of what Solid Ground is built up with. So, ito ang Ushers Ministry, headed by our Usher and Marshals Ministry Head, Kuya Ras. Next picture is our worship team, headed by yours truly. Next picture is the choir, which is a part of the Creative Arts Department team, headed by yours truly. Next is the theater, headed by yours truly again, Creative Arts Department. Next is Kids Ministry, headed by Zai. Next is Youth and Young Adults Ministry, headed by Luigi and Ate Apple. And of course, meron tayong Real Men and Noble Women online. And it's headed by amin ni Pastora. Now, the thing is, our pastor cannot do all this. Kasi paano pa niya magagawa yung Sunday service, Aldrin? Paano niya magagawa yung online devotions niya? Paano niya magagawa yung house church niya? Paano niya magagawa yung dedications? Paano niya magagawa yung counselings niya na wala dyan? Pero yung follow-ups, paano niya magagawa ang campus ministry? Paano niya ma-handle ang workers' fellowship? Our pastor cannot do it alone. And alam nyo, ang isa sa pinakamagandang ginagawa ng ating ministry heads is kapag hindi available ang pastor, they are the next na tinatawag to replace her at a moment's notice. And you know what? Ang sagot lang nila always, let's go. We will do it, Pastor. Hindi kami ministry heads for nothing. They are always at the ready. Iba ang kanilang dedication and faithfulness sa ministry. They have a deep understanding and support for God's kingdom. Can we just thank the Lord for these people na pinadala niya in order for Solid Ground to thrive even in a pandemic? The blessing of the Lord binigay niya sa atin through these people. Can we just rise and let's worship the Lord?
Oh Jesus, thank you, Father. Thank you, Lord God, that you're really guiding Solid Ground, Panginoon. And I live to Jesus. worship you. Oh Jesus, thank you, My Lord. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I live all to be with you. Thank you, Jesus. Now, we're gonna pray for our ministry heads. Can I invite everyone, nung mga ministry heads natin? Apple, Luigi, Zai, Aldrin. Si Nainena wala pa, pero si Kuya Ras. We're gonna pray for them. You know why? God has brought us people who will support our pastor. Ministry heads, can you face our congregation? These are your dedicated and very passionate ministry heads. They are just people. Amen? But they try their best. Dahil ang Panginoon ang nagpapatakbo ng kanilang puso. So right now, can you just extend your hand and pray for each and every ministry head so that hindi sila mag-give up kahit na mahirap ang sitwasyon, that they will continue to give their best for the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, for the gift of these ministry heads. Panginoon, we praise you, Lord God, Yes, because you allow for people in this church, Lord, to really know the purpose, Lord, the kingdom, to have a deep understanding of what it is we need to do. And Father, itong mga taong to sa harap namin ngayon, Lord, they are not just ordinary people, but Father, they are your generals in your kingdom. And Father, we pray, Lord, na kahit anong attack ng kaaway sa kanilang buhay, that they go through it, Panginoon, with your grace alone, because only your grace is sufficient in their lives. Father, they will undergo so many hardships, Lord. Ang kaaway hindi titigil umatak sa kanila. But Father, they are battle ready, Panginoon, and you will allow them to thrive even in the deepest of oceans, Panginoon, dahil ang inyong pagmamahal ay nasa kanila. Continue to bless them. Even Solid Ground cannot reward them enough for what they do. But Father, the reward that you have for them, Lord, is enough for us. Lord, we seek validation only from you, Panginoon, and we will continue to do the work, Lord, in your kingdom until our last breath. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating ministry heads and ang ating Panginoon. Thank you for attending our service. God bless your small groups and see you again next week.